Magandang araw mga paps, mga coach. Ngayon ang gagawin natin tong ating bagong bili na UPS na in-unbox na natin, no, ng isang video. Ang gagawin natin, tatanggalin natin tong kanyang maliit na battery at ipapalit natin doon sa malaking battery. Ang gagawin natin, i-prepare na natin siya ngayon. Bubuksan natin siya, tanggalin yung original battery, tapos ilabas natin yung kanyang connection ng wire sa battery para maikabit po natin yung malaki kasi hindi naman siya magkasya dito sa loob. So ang gagawin natin, ilabas natin yung dalawang wire na kinonek sa battery terminal. So i-open na natin to ngayon, ang ating UPS. Tatanggalan lang natin itong lahat ng mga screws para mabuksan na natin. So ayan, open na natin, no. Yan, tanggal lang lahat ng screw nito, no. Ibubuka na lang natin to. Medyo kumapit na ng konti ang dulo ng screw. Okay. So yan, no. Ito yung kanyang apat na screw. Dahan-dahan lang tayo pagbuka para hindi mabunot ang mga wire. So ayan, makikita nyo ang loob niya, mayroon siyang transformer, tapos may maliit na baterya, no. Tatanggalin lang natin yung kanyang wire sa terminal ng battery para safe tayo. Medyo matigas lang yung isa, itong positive, no. Tigas lang siya bunutin, nakakapit yung kanyang sakit. Tigas nito, ha. Yan, tanggal na. So yan, labas natin yung ating battery, no. Maliit lang siya. Yan, no. 12 volts 7Ah. Yan. Standard po yan, 7Ah po na battery sa mga UPS na maliliit. Ang ikakabit natin dito, pagka na-prepare na natin to, yung bago ko ring bili na Dongjin 12 volts battery na may capacity na 25Ah. Yun ang ikakabit natin para malaki-laki, no. Halos times 3 ang capacity niya sa original. Kunin lang natin tong black saka red na wire para ilabas natin dyan sa gilid ng casing niya para itabi lang natin siya sa malaking battery. Hindi lang natin susubrahan sa paghugot ng dalawang wire para hindi po masubrahan ang pagkahatak niya, no. Baka mabunot naman doon sa circuit. Kailangan lang maluwag ng konti yung butas para mahugot na hindi siya naiipit. Yan. So ayan, nakalabas na yung dalawang wire at dyan na isasaksak natin yung malaking battery. Balik na natin ang cover nito para makapag splice tayo ng dulo ng wire, no, kasi pinutol natin yan. Puputulin natin yan kasi yung saksakan ng ating battery sa malaki, hindi yung sakit lang naka-screw. So pag i-connect natin siya, kailangan nakabalat yung wire. Itatap natin siya dun sa connection. Ngayon, balik na natin yung kanyang mga screw na ating tinanggal para ma-fix. Hindi na gagalaw-galaw sa loob.
Yan, na-fix na, no? Ayan. Subukan natin siyang ikabit sa original battery niya. Para testing natin uli. Ganito na ang pagka ayos niyan pagka kinabit din natin yung malaking battery niya. Nakatabi lang sa kanya, no? Kasi hindi naman kakasya yan sa loob. Yan. Subukan natin siyang i-on. Yan, okay naman siya. On natin. Yan. Nag-operate siya, no? So, yan. Ngayon, tanggalin na naman natin ang ating original battery at dadalhin na natin siya doon sa ating pagkabitan, no? Na site. Para po ito kasi sa ating Wi-Fi bendo battery backup o power backup. Kaya ginawa na natin dito para pagdating doon, kunti na lang gagawin natin. Naka-ready na siya. Pati yung dadalhin natin ng mga flyer, dadalhin na rin natin, ready natin. Para walang maiwan. At ngayon, nandito na nga tayo sa ating site na paglagyan nito. Yan, nandito na po ang Wi-Fi window natin na isa. Tapos nandito na rin yung battery na malaki. Ngayon, i-connect ko na siya sa malaking battery, no? Ang mangyari dyan, tatap lang natin yung wire niya. Putulin natin yung dulo ng sakit ng wire para ma-tap natin doon sa connection ng battery. Kasi nakakonect din tong battery na to sa solar panel. So yan, tatapusin ko lang tong ikabit, tapos mamaya i-try natin. So yan, tapos natin na ikabit ang wire at check na natin yung mga ibang connection kung okay lang. Tapos i-check na rin natin kung na-detect sa solar charger natin dito sa display. Yan, makikita natin dito sa ating solar charger, na-detect naman siya, full charge at nag-charge yung solar panel. And ito yung battery sa likod, naka-screw lang ang mga terminal niyan. Ngayon habang nakabukas po ang connection niya, itatry na muna natin siya bago natin i-tape. Hindi pa siya naka-plug sa outlet, no? Itatry natin siyang i-on. Okay, i-on natin siya. Nag-operate naman. Yan, i-off na natin. Tapos lagyan na natin siya ng electrical tape para safe, hindi mag short circuit. So habang iti-tape ko to, i-post ko muna para mabilis tayo. So yan, tapos na nating i-tape. Iayos na lang natin itong mga wire. Tapos saksak ko na itong connection ng Wi-Fi window. Tapos itong kanyang main power plug, isaksak na natin sa outlet para ma-testing na natin dito sa bendo mismo. Saksak ko muna sa likod. Sa backup outlet mismo, hindi yung sa bypass, para yung battery talaga na connection ang kanyang sinaksakan. Kasi kung doon sa bypass, direkta yun sa outlet, hindi yun dadaan sa battery. Lagyan natin konting takip na plastic para minsan kasi pag malakas ang hangin at maulan, mapasok dito ang ambon sa loob. Yan. So ganyan na siya, naka-on na, no? Naka-power na. Battery pa lang siya. Tapos pag isaksak natin siya ngayon, titingnan natin kung mag-detect siya ng power galing sa outlet. Check muna natin ang window. Yan, naka-on na ang window natin, no? Wi-Fi window. Ginagamit niya ngayon ang ating backup battery, no? Backup power. Hindi pa siya nakasaksak.
So, ganyan mo siya, nag-boot up pa muna ang ating bendo. So ganyan lang ang mga Pops, Cold Slugs, Idols ang pagkagamit natin dito sa ating UPS. Ganyan lang, no? So salamat sa panonood.